buong mundo ngayon ay nagluluksa sa pagpanaw ng legendary superstar ng WWE, ang legendary na si Hulk Hogan. Sikat na sikat si Hulk Hogan, lalong-lalo na po sa henerasyon ng mga millennial. Ngunit sa pagpanaw ng WWE Superstar Legendary, may nangyari pong milagro. Nakaligtas po siya sa pangalawang kamatayan. Ito ay walang iba kundi ang impyerno. Papaano nga ba nangyari ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan natin ang patungkol sa WWE Superstar Legendary na si Hulk Hogan. Siya po ay pumanaw na. Ngunit may nangyari mga sangkay bago po maganap ang kanyang pagkawala sa mundong ibabaw. Nagawa po niyang makaiwas sa pangalawang kamatayan. Walang iba kundi ang impyerno. Paano nga ba nangyari ito? Ang kamatayan mga sangkay ay isa sa kinakatakutan ng maraming tao. Isa ito mga sangkay sa fear ng sangkatauhan. Ang pumanaw anumang oras. Takot na takot ang mga tao mga sangkay na maiwan ang kanilang mga mahal sa buhay, maiwan ang mga kayamanan na mayroon po sila at kung ano pang hinahawakan nila habang sila o habang tayo ay nabubuhay. Subalit ito po ang realidad ng isang tao. Dadating at dadating po talaga tayo sa punto na tayong lahat ay lilisan sa mundong ibabaw. Walang sino mang magtatagal sa mundong ito. Walang magkakaroon ng edad sa mundo na aabot ng 1,000 o higit pa. Ang pinakamatagal na nabuhay sa mundong ibabaw, mga sangkay na naitala sa Biblia, ay si Methuselah na mayroon pong edad na 969 years old. Ganyan po kahahaba mga sangkay ang taon ng mga sinaunang tao simula po kay Adan at Eva. Karamihan sa mga tao noon, mga sangkay, sa sinaunang panahon, bago po mangyari ang malaking pagbaha sa mundo, sa panahon ni Noah, umiidad ang tao mula sa 800 hanggang sa 900 years old. Subalit mga sangkay, ngayon, ang edad ng tao ay nabawasan ng nabawasan. At sa panahon po natin ngayon, sabi pa nga po ng nakararami, life begins at 40. Pero ang katotohanan niyan mga sangkay, sa panahon natin, wala na pong pinipiling edad. Anumang edad mayroon ang isang tao, pwede po siyang pumanaw anumang oras. Ayon nga po sa balita mga sangkay, pumanaw na ang WWE legend na si Hulk Hogan sa edad na 71. Ayon sa World Wrestling Entertainment o WWE. Si Hulk Hogan mga sangkay ay kilalang kilala. Walang sino man siguro sa henerasyon ng mga millennial, mga batang 90s, mga 80s, 70s ang hindi nakakakilala mga sangkay kay Hulk Hogan. Kahit nga po yung mga bagong henerasyon mga sangkay, ilan sa kanila ay nakakakilala pa rin po sa legendary ng WWE. Subalit kahit gaano mo pa kasikat mga sangkay, hindi pa rin po talaga mapipigil ng isang tao ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan mga sangkay ay sumpa na nanggagaling po kay Adan at Eva. Nung nagkasala si Adam and Eve, nagkaroon po ng sumpa ang buong mundo, kung kaya't nakakaranas na po ang tao ng kamatayan. Subalit hindi lamang po pisikal na kamatayan. Nung time na nagkasala ang ating mga magulang na si Adan at Eva, namatay din po ang ating espiritual, kung kaya't wala po ang tao koneksyon sa ating Panginoon. Subalit mayroon pong susi para magkaroon po ulit ng restoration ang ating espiritual at hindi ka mapasama sa mga mapaparusahan sa impyerno. Ayon po kasi sa Biblia mga sangkay, lahat ng tao ay nangagkasala at walang sino man mga sangkay ang nangagkaabot sa kaluwalhatian o sa trono ng ating Panginoon. Salamat na lamang po mga sangkay sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Walang iba mga sangkay kundi si Jesus Christ. Ang mismong Diyos ay nagkatawang tao at tinubos niya ang kasalanan ng mundo nung siya po ay ipinako sa krus at dumanak ang kanyang dugo. Nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw at muling bumalik sa kanyang trono. Dito nag-umpisa mga sangkay ang kaligtasan ng sangkatauhan. At eto ngayon ang nangyari kay Hulk Hogan.
Bago po pumanaw ang superstar mga sangkay, naibalita nga po na siya po ay nabaptize less than 2 years bago po ang kanyang kamatayan. Ito po ay napakagandang balita mga sangkay na ang legendary superstar ay nabautismuhan pala. Ayon po sa report mga sangkay, Hulk Hogan embraced his faith in the years leading up to his death. Kumalat mga sangkay ang isang video kung saan kasama ni Hulk Hogan ang kanyang pamilya na nabautismuhan sa tubig. Nakakatuwang tingnan mga sangkay dahil ito po ang isa sa proseso ng kaligtasan ng tao. Hindi mo lang basta i-accept si Jesus Christ, kundi kailangan mong sundin ang proseso ng kaligtasan. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pinakadelikadong bagay na pwedeng mangyari sa isang tao, mga sangkay, ay ang mamatay, hindi lamang po ang pisikal na pangangatawan, kundi ang spiritual. Kapag patay ang spiritual life mo, wala kang koneksyon sa ating Panginoong Hesus, na ang ibig sabihin niyan, pagbabayaran mo ang kasalanang namana natin mula kay Adan at Eva. At ayon po mga sangkay sa Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit mga sangkay, ang good news dito, nag-offer ang ating Panginoong Diyos ng kaligtasan. At klaro po ang sinasabi ng Biblia na ito ang susi ng kaligtasan. Ayon sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except the man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban na ang tao ay ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu, hindi daw po niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito po ang future natin mga sangkay. Sa mundong ibabaw, sandali lamang po tayo. Pero after po ng kamatayan natin, yun po ang pinakapatutunguhan natin. Kung ikaw ay hindi naglingkod sa ating Panginoon at hindi mo nasunod ang proseso ng kaligtasan, alam mo na ang patutunguhan ng isang tao. Tandaan po natin, hindi lahat ng namamatay napupunta sa langit. Babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, sobrang dami ng mapupunta sa impyerno. Ang pagka-describe sa Biblia, bumabaha ng bilang ang mga mapupunta sa impyerno. Kung kaya't mga sangkay, nakakatuwa na makita po na ang sikat na wrestler mula po sa WWE ay nabautismuhan sa tubig. Na ang ibig sabihin lamang neto mga sangkay, tinugon niya ang tawag ng ating Panginoon at sinunod niya ang proseso ng kaligtasan. Na bagamat siya po ay sikat, isang superstar, pero natuto po siyang magpakumbaba sa Diyos na naglikha sa kanya. So bakit nga ba mahalaga ang bautismo? At papaano nga ba binabautismuhan ang isang tao? Sa Matthew chapter 28 verse 19, ipinaliwanag po dito mga sangkay kung papaano magkakaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Inutusan ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo na ayon po dito sa Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ang tinutukoy po dito mga sangkay, yung pangalan. Sabi ng Biblia, baptizing them in the name. Tandaan po natin, ang Father ay hindi po pangalan. Ang Son ay hindi po pangalan. Ang Holy Ghost ay hindi po pangalan. Ano ang tinutukoy dito na pangalan, mga sangkay? Pagkatapos po bumuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, naunawaan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng prosesong ito. Kung kaya't mga sangkay, sa Acts chapter 2 verse 38, mababasa po natin kung ano ang pangalan dito na sinasabi sa Matthew chapter 28. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Malinaw na malinaw mga sangkay na tinukoy na nga po dito. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Walang ibang pangalan mga sangkay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Pangalan ni Jesus Christ ang makapagliligtas sa atin. Kung kaya't mga sangkay, ang bautismo sa tubig, mahalaga na nababanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ayon po sa Biblia, sa Acts chapter 4 verse 12, Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan daw. Iisa lamang
kundi ang ating Panginoong Hesus, ang siyang makapagliligtas sa lahat. Yan po ang pangalan na ibinigay mula sa kalangitan. Si Jesus lamang po ang makapagliligtas sa ating mundo. Kaya't huwag po tayong matakot sa kamatayan kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ayon sa Biblia, ang kamatayan ng isang tao na naglilingkod sa ating Panginoon ay isang pakinabang at hindi po dapat katakutan. Sinasabi po mismo yan sa Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Bagamat si Hulk Hogan ay pumanaw na sa edad na 71 years old, pero mga sangkay, mabuti na lamang na iwasan niya ang pangalawang kamatayan. Walang iba kundi ang kamatayan ng kanyang spiritual na magdudulot po ng kapahamakan sa impyerno. Siya po ay nabautismuhan sa tubig just 18 months before his tragic death. Hindi lamang siya, kundi kasama po niya ang kanyang pamilya na naglingkod sa ating Panginoong Hesus. Ayon nga po kay Hulk Hogan, total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. No worries, no hate, no judgment, only love. Ito ang kanyang isiniwalat sa kanyang post sa social media. Kaya't kung ikaw ay hindi pa nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, panahon na para paglingkuran mo ang ating Panginoong Hesus bago pa mahuli ang lahat o bago pa tayo dalawin ni Mr. Kamatayan. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.